Good morning po sa mga estudyante, mga masisipag na mag-aaral ng Biblia. Welcome po sa atin pong Saturday class. At ang atin pong subject ngayon life management, discovering. Life purpose involves a choice, Ito po yung ating pag-uusapan sa letter D na tayo, Natapos po natin yung sa letter C. For us to natin sa letter A about discovering life purpose. Una, discovering life purpose begins with God. Pangalawa, discovering life purpose requires acknowledging God is love. At yung pangatlo, discovering life purpose involves struggle. At ngayon po, ikaapat po, discovering life purpose involves a choice. So, Pastor Lope, buksan mo po sa prayer. Tayo po mananalo sa Evangelya. Panginoon ang sa atin. Yes, Lord God, hallelujah. Patuloy kayo pa. Salamat mo Panginoon sa umaga. Salamat mo unang-una, itinala kami sa lugar ng Panginoon, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa karunungan ng pagkakalit sa oras. Salamat din sa pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Lord, kaya po po magiging sa amin ang karunungan ng buwan sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng tagapagturo. Salamat din kanyang buhay at itong ginagahan, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa karunungan na pinagkakaroon sa bawat sa maraming salamat. Kaya Lord, sa oras ng Panginoon, wala kayo may manggagawin kung ikaw kasalamatan ng Panginoon sa aming buhay. Maraming salamat sa inyo namin binabalik at pinakamataas sa papuri. Pasalamat sa tayong pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Ano po yung common na quotation na binabanggit lagi ni Maloy Malibiran? Kilala niya si Maloy Malibiran? Ayan, magtanong nga kayo dyan. Anong page kayo? Ano po yun? Hindi nakakaalam. Nakikinig kayo sa DCAS? DCAS yun radio station. Yung kanyang laging narinig natin sa kanya, life is not a series of chances, but a series of choices. Ang buhay daw po, hindi raw po ito chance lang, tsamba-tsamba lang, Bagkos, ito raw po ay kinapapalooban ng tinatawag na pagpipili. Kaya, nung ako nga, pag ako nga nagkakasal, dinidiinan ko rin yan, Yung pagpili ng pangasawa, yan ay lifetime choices, Talaga mo na yung sarili mo, Dahil pinili mo yan, siguraduhin mo, sure ka dyan, Oo. Yun. Walang sulian, kumbaga. Paano pag nagkamali nga? Dapat hindi magkamali, Dapat tama yung iyong tinatawag na pagkakapili. So, discovering life purpose involves choices or choice. Kung gusto daw po natin makaranas ng buhay na matagumpay, kaaya-aya, kalugod-lugod, ito po ay mahalaga ang pagpili. So, lagi po may pagpipili, Yung susutin mo ngayon, pinili mo yan. Diba? Yung hairdo mo, pinili mo yan, Kung papasok ka o hindi, pinili mo yan. Diba? Yan ay pagpipili. Kung anong ulam na kaulamin mo, pili yan. So, yung buhay mo, kung ano magiging buhay mo, pinili mo yan. Di ba? Kung gusto mo magulong buhay,
Huwag mo isisi sa iba yan. Pinili mo yan, di ba? Kaya ihanda mo na lang yung sarili mo sa iyong mga pagpipili. Kaya meron po tayong malaking bahagi. Ano? Sabi nga, God's plan requires certain things on our part. No? Ang magandang plano ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay po natin, kinakailangan daw tinatawag ng meron din po tayong bahagi. May bahagi ang Diyos. Tama ba? May bahagi ang tao. Amen? Siyempre kay Lord, gusto niya magandang resulta. Parang mga magulang din eh. Gusto ng mga magulang, maging maganda ang buhay ng kanyang mga anak. Tama? Pero yung mga anak, pinipili nila pangit na buhay. Diba? Magulong buhay. So, if we are going to have a wonderful life, kailangan po natin isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung gusto na po natin magkaroon ng magandang buhay, we need to consider. No? Una, desire it. Yun pala, no? Kailangan talaga, dinidesire ito, no? Sabi nga, no one can make you do the will of God. Tama ba? No one can make you do the will of God. If we are going to enter into God's will, we must want it. Wala na po pwedeng gumawa nito, no? Para sa iyo. Pwede kayo pag-pray. Pero hindi po siya yung hahakbang para sa iyo. Personal po 'yan. No? Ang magagawa lang ng ibang tao, manalangin alang-alang sa iyo. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon, ikaw pa rin ang hahakbang. Sabi nga, often, the major difficulty is that deep down, inside, we don't really want to know God's will. So, madalas daw po, no? Yung nagkakaroon ng tinatawag na major difficulty, mabigat o matinding kaguluhan. Saan nagsisimula? Sa loob, no? Sa kalooban po natin. So, yung iba kasi, we don't really want to know God's will. Siyempre, if you don't really want to know God's will, mas lalong ayaw mo ring gawin ang kanyang kalooban. Ayaw mo nga malaman eh. Tiyak yun, ayaw mo ring gawin ang kanyang kalooban. Kundi ang kalooban mo, ang gusto mong gawin. So, we want God to put His stamp of approval on what we have already made our minds to do. If we want God's will, we must do 4 things. Kung gusto na po natin ang kalooban ng Panginoon, kailangan po natin ng tinatawag na gawin ang mga bagay po na ito. Amen? Minsan kasi, humahakbang tayo, o magdidesisyon tayo, pinapa-aprubahan na lang natin kay Lord. Diba? Parang, Lord, pirmahan mo lang ito. Hindi naman yun ang will ni Lord. Will mo pala yun. Diba? Kaya, later on, iyak-iyak ka. Diba? Ngangawa-ngawa ka. Okay. Letter A, we must make the choice to come after Him. Tama ba? The choice. Sabi po ng Matthew 16:24 to 27, pwede pong pakibasa. Lahat na tayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga anak. Kung ang sinong tayo ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kasi 25, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. 26, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung
makamtan niya ang buong sanlibutan at mabawalan siya ng kanyang buhay. Kung ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Yes, verse 27, sapagkat ang anak ng tao ay papalilong na sa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayon, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Amen. So, ano po ang ano dyan? Ano may kinalaman sa choice dyan? Choices. Ano po ang mga choices? Kung sa ang sinong ano tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Okay. Tanggihan daw ang kanyang sarili. Ano pa? Take up his cross. Ha? Pasanin ang kanyang cross. Sumunod sa akin. O, kaninong cross ang papasanin? Cross ni Kristo o cross niya? O, take up his cross. No? So, and follow me. Oh, yun po yung ano, no? Merong tinatawag na kondisyon. Sabi sa Tagalog, ano? Sino mang nagnanais na sumunod sa akin, no? If anyone desires to come after me, ito po yung mga kondisyones. Number 1, let him deny himself. Paano po yung denying yourself? How can we illustrate denying yourself? Kung gusto nang gawin ng mga Siguro Total Total put your surrender. total trust to God. Total surrender to our God. Ano pa? yung mga gustong gawin ng At sumampalataya sa laman mo, Bishop. Mas Oo. uunahin ang para sa Panginoon kaysa ibang Pagtuunan ang para sa Panginoon. So, yung ano sa Tagalog to tanggihan ang kanyang sarili. Yung mga gustong gawin ng Di ba? laman, tanggihan. Panginoon. Example, imbis Oh. na Tanggihan ang devotion gawa ka, ng sanlibutan. ay imbis na devotion ka, ay imbis na cellphone. Oh, yung halimbawa, linawin mo nga, Brother Renzo, ano po ang halimbawa ng tumatanggi sa sarili? Tumatanggi sa sarili, example, ng time na para mag-devotion. Gagawin mo sana, mag-cellphone ka. Pero kasi sabi mo, mag-devotion ako, hindi kasi para tinagyan mo ang sarili mo na hindi ka man mag-cellphone. Mag-devotion ka muna bago ka mag-cellphone. Kasi pag sabihin na yung salita ng Diyos na hindi naman inanong talaga sa puso mo, Tanggalin mo na yung... tatanggihan din sarili mo na hindi mo unahin yung mga bagay. Yan na kayo dalawa. Unahin mo yung para sa Diyos. Kasi yung dalawa kasi nung naglalaban yung spirit at saka yung laman natin. Oh, gusto mo matulog ka na lang. O matulog ka na Matulog o lang. mag-devotion, di ba? Amarang. Kamaran po. Amarang na lang. Yung denying yourself, yung talagang mahalaga sa'yo sa bagay na sa'yo na kailangan mong unahin ng Diyos dahil Hindi man o ganyan. Ito po. may priority ka eh. Once na yung priority mo ay sinet aside mo Ito po. at inuna mo ang Diyos, Hindi. yun yung denying yourself. Yung talagang minamahal mo siya, tapos halimbawa, ang worst to worst, yung halimbawa meron kang misyon, tapos yung anak mo may sakit, anuhin mo nun? Unahin mo, diba? Yun minsan may mga sitwasyon na minsan hindi mo kayang bitawan sa sarili mo, mapapiliin ka, na kung saan yun yung magiging mas matimbang sa'yo. Kaya susunod ka talaga sa Lord kung ano yung sinasabi mo. Huwag mo na gamitin yung teacher's manual yan. Ano pa? May babantay naman sa anak mo. Halimbawa po, Bishop, Denying yourself, ha? araw ng linggo, tapos meron nag-invite na, meron birthday doon, ganyan. Oo. Pero hindi mo yung susundin, tapos pinuuna mo talaga ang pag-church ng linggo. Kasi para sa Panginoon. So, yun, sabi na yun, unahin mong magsimba. At sumusunod, tanggihan mo yung mga gawa mo sa liputan. Dahil ang sabi ng Panginoon, sikot sa kingdom of the Lord, unahin natin si Lord para pagpalain tayo, hindi lamang sa physical, ay material, lalo-lalo na po sa spiritual.
Halimbawa, yung internal, sa internal, pag-usapan natin. Ano ba mga internal problem ng mga tao? Internal. Laman. Yung ikaw ay magagalitin. Bahagi yan, di ba? Ano pa? Yung ikaw ay siloso. O, matampuhin. Di ba? Yung bang, para kang makahiya, na makanti lang, makarinig lang, bumibigay na kaagad. So, nagagalit na kaagad, ibig sabihin. Oh. Kasi yung iba kasi narinig ko, sabi nila, ganito na ugali ko eh. Naging Kristiyano ko, ito na ugali ko. So, parang hindi na raw siya mababago sa ganun. Hindi mo po pwede mabago yun? Yung ugali na yun. Yung pangit na ugali kasi, di ba't nababago? Sa pag-bishop, dapat isurrender kay God kung ano yung ugali. Oh, yun na, di ba? Surrender. Pag hindi mo sinurrender, talaga magbabago yun. Tama ba? So, kailangan talaga isurrender yung ano, kung ano yung mga pangit na ugali natin. Of course, ito, page 21. Yan mo na gamitin niya. Order mo na lang kayo. So, okay, so tuloy natin. Sabi nga number 1, we must make the choice to come after Him. Oh. Choice din yan, yung, kaya nga sabi, sino man gusto, ibig, sumunod sa akin. O choice pa rin yan yung susunod ka o hindi. Diba? Ang tanong, marami ba mga Kristiyano ang Kristiyano pero hindi masunurin? Marami, no? O, choice nila yun di ba? Yes, ang daming ganyan na mga mananampalataya. Na sabihang mananampalataya. So, choice yun Tapos sumunod sabi for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Anong implikasyon yan? Sabi niya, sino mang nagnanais na magligtas ng buhay, mawawalan nito. Paano yun? Sinong nais magligtas ng buhay, mawawalan nito? Parang ano yan din siya. Bawa may Bible study, tapos hindi ko tuloy kasi malakbay ulan lang. Nangyari na po yan. Hindi ko tuloy Bible study kasi may ulan daw. Di ba mo kailangan tuloy pa? Dahil sa na may ulan. Yan na lang. Kasi Oo. Bible study. Masama ba yun to save your, desire to save his life? Whoever desire to save his life will lose it. Yan ang sabi ng Bible. Paano malulose it? Okay lang kung mawala yung lahat ng bago. Huwag lang yung mawala yung kaligtasan. Okay lang mawala ang lahat. Wala po siya. Hindi, ito, nandyan yung, nandyan din yung sagot no? May kinalaman dito sa panawagan niya. If anyone desires to come after me. Tapos sabi niya, kondisyon, you must deny yourself. Take up his cross daily and follow me. Para bagang open yun no? Sino man na ibig sumunod sa akin, ito yung kondisyon, ang kailangan mo lang gawin, talikdan mo, sarili mo, magpasan ka ng krus mo araw-araw. Take up his cross daily and then, yun nga, follow me. Diba? So, paano po yung sinasabi niya rito? Whoever desires to save his life. Good morning po. Desire his life for what?
to save his life. Anybody, whoever desires to save his life will lose it. Oh. Ibig sabihin, para baka sinasabi niya, yung sino mang ayaw sumunod sa akin. No? Kasi, yung saving your life, ibig sabihin, ayaw mo bigay kay Lord ang buhay mo. Tama ba? Ayaw mo ipaglingkod sa Lord ang buhay mo. Amen? Oo. Tapos sabi doon, sige, ayaw mo magsakripisyo, ayaw mong ialay ang buhay mo sa akin, pero hindi mo alam, yung nagsisave ng kanyang buhay, maglulose yun eh. Mawawala ang buhay mo. Oh, mawawala ang buhay mo na hindi ka nakapaglingkod kay Lord. O, di na sayang. Oh. Kaya nga, yun ang sinabi, but whoever loses his life for my sake, oh, sino man daw ang mawalan ng buhay, alang-alang sa akin, oh, di ba? Ano mangyayari sa kanya? Will find it. Oh, magtatamo ng buhay. Kaya nga, ito po kasi yung kalaban eh. Ito yung madalas na humahatak sa mga tao. Yung sumunod na pangungusap. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Oh. Ito ay bagay na bagay ito sa mga DPWH. Tsaka sa mga politiko, di ba? Oh. Di ba? Sabi nga ano mapapala ng tao? Makamtan man niya ang bilyon-bilyong kurakot na yan. Di ba? Milyon-milyon na kurakot na yan, ghost project na yan. Ang problema kapalit naman yung kaluluwa mo na susunugin doon sa impyerno. O, eternal yun. Hindi pwedeng bayaran ng pera nila yan. Diba? Yung ngayon dahilan, kaya sila na nagkaganyan-ganyan. Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his work. Amen? So, ayan po yung mga katotohanan niyan. So, we must make the choice. Kumusta po kayo? Talagang choice na ba ninyo ang lumakad kasama ang Diyos? Siguro naman, lahat kayo, ganun na ang desire ninyo. Sino pang gusto umatras? Diba? I surrender all. Merong Bible school student na nagpatotoo nung araw. Nag-aaral daw siya sa Bible school. Bethel Bible College pa nga eh. Pagkagaling po sa Bible school, o bago pumasok ng Bible school, nanonood muna ng mga bold na pelikula. Sana. Saka papasok sa Bible school. Bakit? Ayun ang weakness niya eh. Di ba? Tsaka pinatawad. Baka. So, may mga ganong klaseng choice niya rin yun, ano? Oo. Ano kaya yun? Walang power yung pag-aaral niya sa Bible school. O hindi pa hinog. Hindi pa ina-apply. No? Marami pang dapat kalusin. Hindi pa ina-apply sa buhay. Knowledge lang po yung gusto niya dito. Okay. So, letter B, we must not grasp at our own will. GRASP, yung blanco, no? At our own will. Grasp. At our own will. GRASP, sa mga nagsusulat. GRASP. Ano sa Tagalog yun? Grasp na yan.
Huwag nating huwag nating gawin o huwag nating baka huwag natin damuhin. Hindi ko, GRASP, hindi GRASS, mali na. Hawakan. Yung panghawakan. No, huwag kang manangan, Huwag kang Manangan. Oo. Sabi nga, in order to hold of God's will, we must be willing to let go of our own will. Tama ba? Yakapin, ano? Kaya nga, oo. Kung gusto raw po natin ganapin, panghawakan ang kalooban ng Diyos, dapat you must be willing to let go. Pag hindi ka willing to let go of your own will, you cannot have both. Amen? Lalo na ang will mo ay against God's will. Di ba, sana kung according to God's will, you can have both. Kasi sang-ayon sa alon di ba? Sang-ayon sa agos, sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag po natin ipilit ang mga ginagawa natin na laban sa kalooban ni Lord na ito tolerate natin, di ba? O kaya ano pa natin, idedepensa pa natin. Di ba? Kasi minsan may mga ganun ano siya, kumbaga nagkaroon siya ng relationship sa ibang lalaki. Tapos ang katwiran niya, bakit yung mga tiyak ko, bakit mga yung mga lahi naman namin ganun. Para ba sinisi pa doon sa naunang nagkamali. Kailangan personal yan. Amen? Okay, letter C. We must present ourselves totally to God. Romans 12:1 and 2. Sabi? Kaya nga mga kapatid, ipinapamamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan ng isang aming buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsampa. Sa to at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. So, yan yung kanyang, kumbaga sa ay himok, pakiusap. Sabi ron, I beseech you therefore, brethren, yung mga kapatid, by the mercies of God. Anong dapat gawin? Dahil sa kahabagan ng Diyos, naawa ang Diyos sa inyo, naabagan Diyos sa inyo. Anong pinapagawa? That you present your bodies a living sacrifice. That is a proper presentation of our whole life, whole body. Ano pa? That you present your bodies holy, and acceptable to God. Ito na po this is your reasonable service. Pag magsiservice ka kay Lord, hindi mo naman pinapresent ang katawan mo, living sacrifice, hindi mo naman pinapresent ng holy, at saka hindi mo pinapresent ng acceptable, hindi po reasonable ang service mo. Tama? Hindi kalugod-lugod ang paglilingkod mo. May mga ganyan, di ba? Tama? So, hindi acceptable yung uri ng paglilingkod na ganyan. Kaya mahalaga po talaga para maging reasonable ang atin po mga services, worship kay Lord. Kailangan mong i-present yung sarili mo. At ito pa ang ginagawa ng mga nag-alay ng buhay, nag-present na sarili.
And do not be conformed to this world. No, hindi conformity sa galaw ng mundo. Diba? But be transformed by the renewing of your mind. Not conformity, but transform. Ano una natatransform? Utak? Bakit sinabi transform? By the renewing of your mind. Mahalaga pala yung laman ng utak natin. Di ba? Diyan nakakarga lahat ng mga kaberdehan, mga corrupt na isip, di ba? Mga lust, nandiyan yan eh. Greediness, jealousy, di ba? Nandiyan lahat yan eh. Tapos yung wrong doctrine, nandiyan nakakarga lahat yan eh. Di ba? Kaya pala yan ang pinaparenew. Renewing of your mind. Kasi yung mind natin, yan ang battleground. Tama? Diyan nagdidigmaan ang mabuti at masama. Amen? So, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will. Yan po. Pang-apat, we must begin with a willing heart. Desire it, ano? Dapat meron din tawag na willing heart. 2 Corinthians 8:10-12. At sa ganito'y binibigay ko ang aking pasya sapagkat ito'y nararapat sa inyo na nauna nang magsimula kasimula na may isang taon na. Hindi lamang sa paggawa kundi naman sa pagnanais. 11, natapwag ngayon. Ay, 8 to 10? 8 to 10 and 10 to 12. Natapwag ngayon tapos hindi naman ninyo ang paggawa. Upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais ay gayon din naman magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sa 12, sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Okay, so sabi ni, sino nagsulat niyan? Paul. According to Paul, sabi niya, and in this I give advice. So ano yung advice niya? It is to your advantage, no? Not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago. But now you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it, so there also may be a completion out of what you have. For if there is first a willing mind, it is acceptable according to what one has and not according to what he has not had. The question is, do we want this man, the Lord Jesus Christ, to reign over us? Do you want the Lord Jesus Christ to reign over you? Oh, amen. Oh, sana ganun, ano? If a person truly wants God or God's will, God will help him because God's plan depends upon it. Amen? O para baga sa Tagalog, kung ang isang tao, no, talagang totoo na gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos naman tutulungan kanya. Tama? Para maisakatuparan mo, no, yung kalooban ng Panginoon. So, in other words, ang Diyos po dumedepende, no? Sa kanya gusto niya mabuti lahat para sa iyo eh. 'Di ba? Gusto niya gawin mo ang mabuti, no? Pag ginawa mo mabuti, anong kasunod? Pagpapala. Eh pag hindi mo naman ginawa yung kalooban niya,
Palo naman ang katapat. Di ba? So, binibigyan tayo ng laya ng ating Panginoon. Di ba? Oo. Gawin ang kanyang kalooban. Di ba? Sabi nga ng thy will be done. No? On earth as it is in heaven. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. So, He has a vested interest in you, in your succeeding. Number 2, ano yung una? Desire for it. Pangalawa, discover it. Pag meron ka ng desire, kung ano yung, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Di ba yung mga ganun, ano? Ano pinapagawa mo sa akin, Panginoon? Ano ba ang function ko sa katawan mo? Pag meron ka ng ganon, diskubrihin mo na kung ano yung bahagi mo sa katawan. Discover for it. Amen? Kasi hindi mo i-discover yan unless na meron kang desire. Pag wala kang desire to do God's will, hindi mo pwedeng sumunod tong ikalawang hakbang na to eh. Tama ba? May unang hakbang muna, desire for it. No? At yung ikalawang hakbang, yun na nga, discover it. Sabi nga po ng Awit 143 verse 8, Cause me to hear thy lovely kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. oh. Okay, sabi nga diyan cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Amen? Sa John chapter 5 verse 30, John, I can of mine own self do nothing as I hear. I judge, and my judgment is just. Because I seek not my own will, but the will of the Father which hath sent me. okay. I can of myself do nothing. As I hear, sabi niya, I judge. And my judgment is righteous. Bakit? Because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Kita mo, no? Even our Lord Jesus Christ, ano? Lalo na dapat tayo, no? Dapat, ang, sabi nga, I do not seek my own will. No? Ibig sabihin, tayo rin, ano? Hindi yung will natin ang atin pong pairalin, but the will of the Father. Amen? So, sa Jeremiah 29:13, and you will seek me and find me when you search for me. O, tingnan mo, di ba? Kailan, ano, meron ano yun, no? Sabi roon sa Tagalog, and you will seek me. When you will seek the Lord, you will find the Lord. Amen? When and how? No? Kailan po natin matatagpuan ng Panginoon? Kung hahanapin mo siya, kung hindi mo siya hanapin. Oo. Anong uri ng paghahanap? Buong puso pa nga may naghahanap ba kay Lord na kalahating puso? Meron ba nagbabasa ng Bible hindi para makilala ang Panginoon? Yung iba pampatulog lang. Diba? Yung iba napipilitan lang. Yung nagbabasa ka lang na parang wala lang. Diba? Parang libro lang na binasa mo. So yan ba yung yung bang full-hearted na searching? Storytelling. No.
Yun nga yung ano no? Nagbabasa yun kahit papaano. Eh marami mga Kristiyano sa totoo lang. Lumilipas sa isang linggo, hindi nakapagbasa ng Bible. Tama ba? Oo. Lumilipas talaga. Eh paano mo siya So tapos I will be found by you, says the Lord. So there are various things that God has given us to help us in this quest. Number 1, the inner voice of the Holy Spirit. Sino po yung nakarinig na ng voice ng Holy Spirit? Anong tinig? Hindi pa namatay yung anak ko. Oo. Patay siya may isang oras na. Ngayon, sabi ng komondro na, patay na. Pero may narinig ako, cast out. Cast out siya. Yung pagkarinig ko ng cast out, in Jesus' name, sabi ko, Espiritu ng baradong hininga, in seconds na buwal yung anak. Sinabi lang ni Holy Spirit, cast out. Yun ang narinig mo. Nalabugaw ko, yung cast out, nagundong ang boses ng Panginoon, talagang napakalakas. Nagalong ko narinig talaga ng cast out. O yan, di ba? Testimony yan, Narinig ko, wala pa kayo. Okay, so isa yan, Yan ay personal na karanasan. Hindi namin pwedeng tawaran yan, Hindi natin ito pwede. Maliban na lang kung nagpapanggap ka na narinig mo ang boses ni Lord. Kasi yung iba nagpapanggap Pastor, nangusap sa akin si Lord Ano yun? Papalitan na raw kita. Ano kaya yan? Kasi may mga ganun, So, yung mga extreme yun, yung mga ganun mga, kaya, minsan ginagamit yung salita na, nangusap sa akin si Lord, Diba? Kaya ako naman, ang sagot ko naman sa kanya, siguraduhin mo, si Lord na nangusap sa iyo, Baka ibang Lord yan, di ba? Kasi, pagka halimbawa, yung mensaheng dala niya, nangusap sa kanya ang Lord, sasabihin niya, yung pinagkakagulo-gulo yung mga miyembro, Lord ba yun? Sa Diyos ba yun? O di ba? Nag-aaway-away, di ba? Kasi ang Diyos natin, kung siya, di ba? Tiyak na maliban na lang kung talagang merong mga pasaway siguro sa loob ng iglesia. Judgment yun ang pinaparating ni Lord, di ba? Yung mga ganun Okay, so isa sa paraan pala na nangungusap ang Diyos sa atin. The inner voice of the Holy Spirit. Pangalawa, the Word of God, the Bible itself. So, diyan, sa pamamagitan niyan, makikipag-usap siya sa atin. Sa panalangin naman, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kaya, two-way communication. Through prayer, ikaw ang nakikipag-usap kay Lord. Through His Word, siya naman ang nakikipag-usap sa atin. Amen? So, paano pang paraan na, nangungusap? The circumstances of life. Yung mga karanasan natin, di ba? Magaganda man yan o mga pangit na karanasan yan. Through that circumstances, pwede pong mangusap ang Diyos. Amen? Bawa, tigas ng ulo mo. Mayabang ka. Ano nangyari? Na bedridden ka. Di ba? Circumstances yan. Nung na bedridden ka, naging nawala yung yabang mo. Di ba? Ganun yun Yung mo ma-realize na hindi ko pala hawak ang manok. Ang lakas ko. Yun nga. Nagbukas ka ng radio station, nakinig ka ng mga Christian, di ba? Nangusap na ang Diyos sa iyo. Pala, inaayos ka lang ng Panginoon. Amen? So, hindi po may mga magagandang karanasan na nakikipag-usap ang Diyos sa atin, even pangit na karanasan. Tama?
po pwedeng maging daan niyaan. Paano pa? The Council of Leadership. So, pwedeng sa pamamagitan ng pastor mo, o pwede sa pamamagitan ng mga magulang mo, di ba? Nangungusap ang Diyos. O pwede sila yung tinatawag na daluyan, instrumento ng ating Panginoon. Amen? O ito pa, yung letter E, the way God created us. O, paano po nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng paraan kung paano Kanya nilikha? How? No? Paano? The way God created us. Yung itsura nyo, kampante na kayo? Okay na sa inyo yun? Di ba? Oh. Hindi ba naitanong sa kanya, Lord, bakit ang ilong ko sarap? Mga gano'n, di ba? Pag may pera lang, pwede ka magpatangos. Panginoon, bakit maitim ako? Yung mga gano'n, ano? Yung mga gano'n, mga. Oh. Lord na, hindi nagtanong, bakit ako pinangalan sa sabsabon? Kaya, di ba si Nick Bujicic? Alam niyo, di ba? Yung preacher na walang kamay, walang paa. Oh. Pero hindi naging coach yun para mawala na siya ng pag-asa sa buhay. Di ba? Laging merong purpose ang ating Panginoon. Bakit ang boses mo sintonado, di ba? Hindi ba, hindi. Laki iba maganda boses, di ba? Ito lang yun eh. Pagdating sa talento, magkakaiba. Sabi nga, for any of these things to be of assistance, we must bring a heart of surrender to God. Amen? A separation from the world and spiritual mindedness. Amen? The Christian life is fundamentally a relationship with God. So the closer we get to God, the more likely we are to know His will. Amen? So sabi ron, ano? The more na nagiging close kayo ni Lord, no? The closer your relationship with our God, the more, no, likely we are to know His will. Amen? Kaya, yan ay isa, ano, siyempre, intimate, eh. Di ba pagka magkaibigan kayo, halos, lagi kayo magkasama, nagkakilala na kayo ng gusto. Naman na Di yun. po ba? Bawat. Ganun yan eh. Sino nagkaroon ng mga best friend, di ba? So, kilala mo siya. So, ganun din dapat ang maging relationship po natin sa ating Panginoon. No? Talagang malapit na malapit. Di ba? Ang tanong daw po, Bishop, pwede ba raw magpa-rhino? Magpa? Rhinoplasty. Ano yun? Ano yun? Patangos ang ilong. Ay, pwede bang magpa-lipo? Oo, yung mga ganun. Magpabawas. Bawas. Eh, pag may pera. Parang ano lang din yan eh, debatable na naman pumapasok. Debatable. Okay, pwede ba natin galawin o pakialaman yung created by God, ano? Sabi nga ni Lord, it was so good. Diba? Yun nga eh. Yung nilalang niya, napaka-init. Ayun nga, yan ba, magpakulay ka ng buhok. Ano ba yan? Pwede ba yun? Ito lang yun eh. Kulay. Nakakasama sa kalusugan. Yung lagi nagpapakulay daw ng buhok, nakakano ng ano eh. Masira ng buhok. Cancer. Yung palagi, yun, may cancer. Kasi yung chemical na substance. Ay, yun ang, ano, yun ang
Nung dati may nakita ako, lagi siya yung pinapahid sa mukha. Ano ba yon? Yung ano, Ano tawag pinapahid sa mukha? Para astringent. Lagi nag-astringent. So, makikita ko talagang kinis ang mukha niya eh. ang puti ng mukha, yung katawan ng itim. Oo. Pero later on, nasunog ang mukha sa astringent. Asunog yun. Pag sobrang lalaga na. Nasobrahan, ano? Kasi may mga formula 1, 2, 3. Oo. Sunog ang mukha eh. Ay, hindi mo na pwedeng, sunog na eh, di ba? Hindi. Tanggapin mo yung consequences. Yan yung sinabi mo, contentment. Oo, yung contentment na lang. Contentment ka sa sarili mo binigay sa'yo. Okay. So, desire for it. Pangalawa, discover it. Pangatlo, do it. Amen. Na-discover mo na eh, alam mo na, di ba? Gawin. Isa pamuhay mo na, gawin mo na. Sabi nga just saying you will do it or even knowing what to do is not enough. Oh. Yung sasabihin mo, yung yun daw, okay, gagawin ko to. Di ba? At yung nalaman mo, yung dapat mong gawin, hindi raw po ito sapat. Not enough. No? Sasabihin mo at saka nalaman mo dapat mong gawin. No? We must actually follow through and do it. Amen? Hindi pwede mangangako ka lang. No? Dapat meron ka talagang desire na talagang gawin ang dapat mong gawin. O, talata, Matthew 21, verse 29 to 31. He answered and said, I will not back afterward he repented and went. 30. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. 31. Whether of them 20 did the will of his father, they say unto him. The first Jesus said unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the hard knocks go into the kingdom of God before you. Okay. So, sabi niya, parable ba to? Talingaga, Sabi, but what do you think? A man had 2 sons. Meron daw po meron bang mama na may 2 anak. At sabi rin, and he came to the first and said, pinuntahan niya raw isang anak, Son, go, work today in my vineyard. He answered and said, I will not. Ayoko. Galing, Ayoko. Sabi nung anak, But afterward, he regretted it and went. Umayaw, pero nagbago isip. Diba? Tapos then, he came to the second and said likewise. Ganon din ang sabi, ganon din ang utos. Nasabi, Son, go to work today in my vineyard. And he answered and said, I go, sir. Sige po, punta po ako. But he did not go. Oh. Ngayon ang tanong, which of the two did the will of his father? Oh, which of the two? Yung umayaw, pero nagbago isip, ginawa. Yung isa naman nangako na gagawin, hindi naman ginawa. Marami po ba nangangako? Di ba? Oh. Pero hindi naman ginagawa o sinasakatuparan. Oh. So, yung pangako, not enough. Tama ba? Kaya pag nangako, dapat gawin. Oh. Kaya nga, tinatanong niya, sino dito sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng kanyang tatay? Ano sagot? They said,
the first. Sino yung first? Umayaw, pero sumunod. Yung pangalawa, umoo, pero hindi naman sumunod. So, meron pa bang po pwede mas maganda dyan? Pwede bang yung pangatlo? Bakit kaya walang pangatlo? Bakit dalawa lang yung oh. Pwedeng yung pangatlo, nangako, Kalahati lang siya. nangako at saka ginawa. Nag-yes and then Ginawa na. ginawa talaga. Di ba? So, mas maganda yung ganon. Dagdagan yung parable. Okay. Okay, letter A, manual natin. Do it. To do it, we must be willing to press through opposition. Ayan. Para maisa katuparan, yung kanya pong yung kalooban ni Lord, merong mga hadlang. Tama? Merong mga opposition. Kaya kailangan press on ka doon. Amen? Handa kang harapin yun. Sabi ng Romans chapter 7 verse 18 to 20. For I know that in me, may opposition na. Sabi ni Paul, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Diba? For to will is present with me, but how to perform what is good, and I do not find. For the good that I will to do, I do not do. Yung mabuti na dapat kong gawin, hindi ko magawa. No? But the evil, no, I will not to do, that I practice. O yung masama na hindi ko dapat ginagawa, yun ang ginagawa ko. Doon hindi pala si Paul, ano? Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it. Bakit sinasabi niya, kung ginagawa ko yung ayaw kong gawin, hindi na ako ang gumagawa nito. But sin that dwells in me. Yung kasalanan, ano? So, letter B, o yung mga talata pang kasunod, 2 Timothy 3:11 to 13, 1 Peter 3:17, sa mga nagsusulat po, supporting documents lang yan, 1 Peter 4:19, letter B na tayo. To do God's will means to disregard criticism, disregard obstacle, get radically involved, and fulfill the dream whatever the cost. Di ba? Kung gusto mo raw pong magawa ang kalooban ng ating Panginoon, ang ibig sabihin daw po nito, kaya mo pong hindi pansinin, disregard yung alin, yung mga criticism. Huwag ka magpa-apekto dyan, di ba? Ano pa? Disregard or overcome obstacles. No? Kailangan mong paglabanan yan, ano? And of course, not just only overcome obstacle, get radically involved. No? And fulfill the dream, whatever the cost. Amen? Letter C. To do God's will, we must be willing to start where we are at whether you have done or not
you should forget about the past and determine the rest of your life will live for Him according to His will. Where we are. Yun. Magsimula ka kung sa umpisa. Amen? Diyan ka magsimula. Start, you're willing to start where you are or where we are. Amen? So, ibig sabihin, you need to forget about the past. Amen? And look for the future. Siyempre, ganyan kahalaga. Kaya dapat tama yung mga pinagagawa natin. Meron akong nakalimutang basahin dito. Sa number 3, sabi po diyan, we can't just talk the talk, but we must talk the walk. Meron kayo? Uli, sulat nyo. We cannot, sulat na para clear yung we cannot just talk the talk. So, we must walk the walk. Sulat nyo? We cannot just talk the talk. We must walk the walk. We cannot just talk the talk. We must walk the walk. Or walk the talk. Lalo maganda, di ba? Ano ibig sabihin sa Tagalog? Alam salita ng salita. Yan, di ba? Marami kasi, di ba? Magaling lang mangaral magaling lang magsalita di ba? Pero para bagang puro ngawa, walang gawa. Ipamuhay mo yung sinasabi mo. Oo, di ba? Salita ng salita. Nawalang kabulungan. Minsan nawawalang kabuluhan yung talk natin Kailan? Pag hindi nakikita na nilalakaran mo yung sinasabi mo. Tama? Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw niyan. No? So, we must walk the talk. Ganyan kahalaga yun. Daming ganyan Okay, letter. Tapos na. Number 4, delight in it. Una, desire for it. Then, discover it. Then, do it. Yun, ginagawa mo na. Delight in it. Diba? Masaya ka. Enjoy mo. Pag hindi niya na-enjoy, nako, wala. Tama ba? Pag sinasabi mong pastor ka, hindi mo na-enjoy yung magpastor. Hindi ka, Sabi nga we can serve the Lord out of duty, privilege, or delight. No? David said, I delight to do your will, O God. Jesus said, my meat is to do the will of Him who sent me. Ang pagkain ko, sabi ang alin, ang gawin, ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Amen? So, meron ba nagsiserve kay Lord? Pero walang delight? O marami? May mga naglilingkod kay Lord, napipilitan lang? Di ba? So, kailangan po Para nagpasado sa may ginawa. yun di ba? O kaya, may
Pakitang tao lang eh. Meron kasi naglilingkod kay Lord. Like for example, naglilingkod. No? Para lang ma-please ang tao. Hindi ma-please ang Diyos. Di ba? Hindi basta ganun, hindi ka magiging masaya sa paglilingkod mo. Hindi mo rin, kasi nga hindi mo na i-enjoy eh. Ang trabaho na hindi mo na i-enjoy, magre-resign ka dyan. Aalis ka dyan. Hindi mo na i-enjoy eh. Oo, di ba? Kaya ganyan kahalaga yung dapat merong tinatawag na delight. Kasi pag meron kang delight na maglingkod kay Lord, kahit wala nakakakita, masaya ka naglilingkod. Amen. Tama ba? Lord, ginagawa ko ito, mahal kita. Kasi minahal mo ko. Amen? Ano mang uri ng paglilingkod yan, hindi palakihan ng lingkuran ito. Tagalinis ka ng church, paglilingkod yan eh. Di ba? Pag-aayos ng mga upuan, paglilingkod yan. Ano mang uri na ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon? Take note, pag hindi ka masaya dyan, naglilingkod ka, nakasimangot ka. Tama? Pero pagka ikaw ay masaya na ginagawa mo yung mga bagay na yan, ako'y naniniwala na meron pong kaakibat na gantimpala mula sa Panginoon. Your labor in the Lord is not in vain. Amen? So, sabi nga, God's will is going to be a delight. It will be a very rewarding and fulfilling. Amen? So, yun eh. Pagka nagawa mo yung kalooban niya, sabi ko nga, merong rewarding at merong tinatawag na kasapatan. Diba? Kasi naganap po yung kanyang kalooban eh. Letter E. Entering into life purpose leads to a wonderful life. Yun daw, Sino yung gusto ng wonderful life? So, kailangan pong yung purpose ni Lord talaga. Pasok ka doon. Huwag kang humiwalay sa kalooban ng Panginoon. For you to experience abundant life, wonderful life, buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Sabi nga entering God's plan will do 8 things for you. Ano po yung 8 bagay na yon? Number 1, give purpose, meaning, and challenge to your life. Yung buhay mo na magkakaroon ng layunin. At merong, sa Tagalog yung meaning, kabuluhan yung buhay. Diba? At siyempre, dahil may kabuluhan, diba? O kahulugan, lahat ng mga challenges, kaya natin paglabanan yan. Pangalawa, entering into God's plan will do, number 1. Number 2, it bring a realization of self-worth to your life. Self-worth. Nalalaman mo yung halaga mo, nihalaga ka pala. Di ba? Kala mo basura ka lang. Di ba? Pag nalaman mo kahalagahan mo sa buhay, pahahalagan mo yung buhay mo. Kasi maraming mga tao, wala nang pagpapahalaga sa buhay nila. Di ba? Sinisira na lang nila yung kanilang mga buhay. Pangatlo,
turn routine tasks into enjoyable experiences. Routine tasks. Routine. R-O-U-T-I-N-E. T-A-S-K-S. Tasks. Ano yung mga routine? Routine tasks. Bible study. Holy to the Ikaw housewife ka. Ayan. May routine yan, di ba? Luto, laba. Diba, luto, alaga, ganun lang, ano. No. Mga daily routine yan eh. No. Pero kapag ka nalaman mo yung self-worth mo, ba meron pa pala ako pwedeng magawang iba. Diba? Kaya kayo, pinapagalitan kayo ng mga asawa ninyo. Bakit? Tagal-tagal mo sa simbahan. Diba? Service mula umaga hanggang tanghali. O, alauna. Tapos meron ka pang leadership training. Di ba? Yung mga ganun. Ibig sabihin, inilalaan mo talaga ang buong linggo para kay Lord, di ba? Yan hindi naman alam ng ibang tao yun. Oo, kasi sa kanila, alam nila, gigising, maliligo, papasok ng trabaho o eskwela, di ba? Sakay ng sasakyan, no, aral, tapos sakay uli, uwi, kain, tulog. Di ba yan mga daily, no? Daily common, no? Daily routine yan eh. Very common yan eh. Yung housewife naman, may daily routine din eh. Tingnan mo yung common. Wala doon ang wala roon ang paglilingkod kay Lord. Di ba? So, hindi natin alam yung pala ang isa sa napakahalagang ginagawa natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo na ito. Pang-apat, cause you to use all of your resources to their greatest efficiency. Ano ibig sabihin nito? Pang-apat, Kumamit ka ng mga bagay na makakatulong. Para ikaw namin lumagot. Kagamit-gamit. oh. Anybody? Tagalog. Number 4. Ito yung nagiging dahilan na para gamitin yung Alin na alin? Alin na magiging kagamit-gamit? Oo. Yung, ano yung mga resources natin? Ano pa? Pera. panahon. Panahon natin, resources natin yan. Ano pa? Lakas natin. Resources natin yan. Ano pa? Compassion. Diba? Marami tayong mga resources. Pagka ikaw, wala kang pera, may resources ka pang iba. No? Pag, siyempre, gamitin mo yung talent mo, kung may talent ka. Yung lakas mo. Resources yan eh. Kasi hindi porket resources pera, hindi lang pera yan. Minsan may kinakausap ka lang, minsan No? nakakawa Pastor, Bishop, wala kang pera. Hindi, yung time mo. Di ba? Ikaw naman, may pera ka naman. Wala kang time. O, di ba? Pera naman ang gamitin mo. O sige, ganyan, pagsabayan natin. Kami hahayo. Ikaw magpakain. Di ba? Kasama ka sa ministry. Di ba? Kami ang bibig, kami Oh. ang paa, sa'yo ang kamay. Parang Oo. hindi ka makakalinis pero magpapamerienda ka. Yes. Oo, may mga gano'n. May ganun Oo, yun kasi. na, Hindi natin ako eh. hindi ko magagampan na maglinis ngayon. Oo. Pero magpapamerienda na lang ako. At least kaya pang-ambag ka pa din. Yun. Sila yung manpower. Di ba? Talawin mo, kailangan hindi maglilinis ulit. Kaya kayo nga mo. Magbo-volunteer. Magbo-volunteer kapag ka merong no? Division of labor nga. Division of labor. Yan ang
Basta mahalaga, ginagawa po natin yung bukal sa kalooban. Yes. Amen. So, cause you to use all of your resources. For what? To their greatest efficiency. Yeah, walang masasayang. Number 5, cause you to devote all of your energies to definite goal. Devoting all of your energies. For what? To definite goal. Mahalaga yung merong goal. Diba? Kasi pag meron kang goal, gagastusan mo yan no? Lalaanan mo ng oras yan. Lalaanan mo ng lakas yan. Yan no? Paghahanda. Basta meron kang goal. Number 6, allow new areas of interest to surface. Ano ibig sabihin nito? Allow new areas of interest to surface. Para mag-discover ka na ibang Tulutan ng bago. Allow new areas of interest to surface. Naalala ko lang yung dati siyang madyungere, mamadyong, mayaman. Nakakilala kay Lord. Nung makakilala kay Lord, siyempre nagbago na, buhay. Hindi na nagmamadyong. Ngayon, kapag ka nakikita niya yung mga worker ng simbahan, pastor, yung mga missionary, inaabutan niya ng pera. So sabi ng apo niya, Lola, bakit bigay ka ng bigay ng pera sa kanila? Di ba nasasayang pera mo? So sabi ng matanda na nakakilala kay Lord, alam mo apo, nung nagmamadyong ako, ang dami kong naipapatalong pera sa mga kalaban ko sa sugal. Kaya ako, nung maging Kristiyano ako, hindi ako nanghihinayang ngayon na mag-abot ng love gift doon sa mga lingkod ng Diyos. Di ba? Sabi mo, huwag ka manghinayang. Di ba? Alam niyo po, ang matabang lupa, investment po, hindi ako nagpaparinig marami naman akong pera. Pero, kung gusto niyo makapag-invest, mag-invest kayo sa matabang lupa. Ang matabang lupa, yung lingkod ng Diyos, at saka ang simbahan. Amen? Sure yun, hindi masasayang. Aani at aani kayo. Amen? Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, ang kukunat mag-love gift, magbigay, di ba? Pastor nangihinayang no? Hindi nila alam yun pala yung lalo kung gusto, pinagpala ka na, lalo kang pagpapalain. Yun yung mga malalapit sa puso ng Diyos. Yun. Pag binigyan mo yung lingkod ng Diyos, matutuwa yung pinaglilingkuran ng lingkod ng Diyos. Pag natuwa yung pinaglilingkuran ng lingkod ng Diyos, wala nang dahilan para hindi ka pagpalain. No? Amen? Ang problema, kung minsan yung lingkod ng Diyos ang uutangan na hindi nababayaran. Pastor naman Paparinig ba ako? So may mga ganun no? Sa halip na i-bless, no? Pag may problema, hingi-hingi ng prayer. Pray for me, pray for me. Tinugon yung prayer, pinagpala. Hindi man lang maalala yung pastor na nag-pray. Wala ba? Oo. Dapat every time na pagpapalain ka, subukan mo lang gawin yun. Yung lingkod ng Diyos kaagad ang unahin mong i-bless. Tama?
Every time. Minsan na, Bishop, nanghihinayang pa sila doon sa love gift na binibigay sa Kaya mga nga eh. pastor. Parang napakalaki ng binibigay. Totoo yun eh, di ba? Gusto naman kayo nag-serve. Yung binigay na raw sa church, yun na raw yung sa pastor. Ako, subok na subok ko yan eh. Yung sa Pangasinan, yung aking kapatid doon na isa, very supportive talaga. Nung nagmi-mission ako sa Pangasinan, San Carlos, talagang provided eh. Ngayon po, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Lumago ang business niya. Yung dalawa yung nagbibigay sa akin doon eh, na dalawang kapatid ko. Yung mag-mission ako doon. Yung isa naman, yung bunso namin na yun. Yung mga anak niya, puro edukado na. Hindi lamang mayroong engineer, mayroong doktor. So, blessed talaga. Meron po akong nakita, Bishop, na puntahan na church na talagang ino-honor nila yung mga pastor. Grabe yung nag-bless sa amin lahat, yung mga member. Tapos yung mga nila, lahat sila parang mahihiyaman. Oo. Tapos iba yung respeto nila sa... Yan nga. Ganun nga. Pero sa atin, kusiraan eh. Diba? Tinitignan yung Isa, tinitismis ka pa. Kamalian ng Naalala ko nga yung sinabi ng isang pastor dapat daw wala ng pastoral yung appreciation. Bakit? Kasi during appreciation na na-appreciate. One day lang ma-appreciate, pero the whole year, Hindi na naalala. sinisiraan na. Yun ang Hindi na-appreciate. Yun na-testify ko lang yung umattend kami sa malaking simbahan. Seminar yun, attend kami. So, mga pastor attend. Pagkatapos siyempre tanghalian na. Ayan na yung pagkain. Tapos, mayroong nagsiserve. No? Sila yung nagsasandok ng kanin, ulam, mga kung ano-ano. Tapos, nung kausapin namin yung mga nagsiserve, mga leaders ng iglesia, na mga edukado, Mga professional. mga professional. So, tapos habang sinaserve kami, sinasabi nila sa amin, kaligayahan po namin na kayo'y paglingkuran. Praise God. Ayun pala, attorney pala yung kaharap niya. Engineer pala yung kaharap. Pag yung engineer karap na, nagugas ang plato. Oh, di ba? Yun nga, di ba? Nagulat to kami nung pinakilala. Oh. Si engineer na nagugas ng plato. Di ba? Sana ganun ang mindset. Okay, pampito. Strengthen the many-membered, the many-membered body of Christ, of the body of Christ. Napapalakas, Siyempre, kapag ginagampanan mo, halimbawa paa ka, gampanan mo yung pagiging paa, napapalakas yung pinti. Di ba? Kasi may mga kanya-kanya tayong gift. May mga kanya-kanya tayong bahagi sa katawan ni Kristo. Kaya kailangan madiscover mo muna kung anong bahagi ka. Kasi pag hindi mo na-discover yan kung anong bahagi ka, baka makasapaw ka na ibang bahagi. Bakit? Kasi kung minsan ginagampanan mo yung pagiging tenga, yung pala mata ka. Di ba? Dahil ginampanan mo yung pagiging tenga, nawala ka sa pagiging mata. Hindi na-strengthen yung katawan ni Kristo. Hindi mo alam, puwet ka pala, taga-utot ka pala. Hindi na rin makadigay. Di ba? Yun naman. Yan lagi. Ayun yung mga nakatago, no? Walang hindi pansin yun, di ba? Kung hindi ka mag-function. Ang alam na yung mga 5 cents. Okay. Pangwalo, ayan. Cause you to be fruitful servant who receives a full reward from Christ. Fruitful servant. Yun, maganda yun, fruitful. Marami kasi servant na hindi fruitful. Di ba? Mabunga. Mabunga at ang bunga. Ano sabi ng John 15:16? Mabunga nga pala yun. Hindi mabunganga, Jan
15, 16. 15, You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Oh, di ba? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako, sabi ni Lord, ang pumili sa inyo. Pinili ko kayo. May purpose, May purpose sa pagpili eh. Para Para humayo. I choose you to go. Parang choose to go. Di ba? Parang sarap na. May mahayo ka, may Di ba? manipod. Kahawig, choose to go. Jokes to go. Oh, yun ang unang purpose, Yung pala layunin eh, choose to go eh, choose to go. Choose to go. Tapos I choose you to bear fruit. No? When you go, ang kasunod doon, magbe-bear fruit ka. At yung sumunod noon, Your fruit should and remain. that your fruit Should remain. should remain. Minsan kasi may fruit na hindi nagre-remain. Malalaglag. Nalalaglag ang bunga. Diba? Nawawala ang bunga. Ano madalas na bakit nawawala yung bunga o nalalaglag ang bunga? Dahil nga sa maling bunganga. Tama? ako nga. Ilan na ba ang bunga ninyo na naging bunga ninyo dahil sa inyong mga bunganga Nawawala. ay nalaglag ang bunga? Tama ba? Kasi nung hinahayuan mo bait-bait mo, praise the Lord, hallelujah. Nung magalit ka, narinig nung hinayuan mo, nag-PI ka, Nagpiso. nagmura ka. Naapektuhan yung bunga mo. Nalaglag. Tama? So, pabantayan po natin kay Lord yung atin po mga bunganga. Amen? Letter F. Paul is an example of someone who found the will of God. Pablo, no? Una, he desired it from early in his experience. Acts 9:6. And he trembling astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Amen. So, sabi ron, he trembling and astonished and said, Lord, what do you want me to do? No. Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko? Maganda yun, Dapat gano'n, Kasi meron po mga pastor, ang ginagawa nila, yung gusto nilang gawin para kay Lord. Hindi ang gusto ng Lord na gawin nila para kay Lord. Magkaiba ba yun? Malaki po. Di ba? Magkaiba yun, Ano ibig sabihin? Meron tayong mga ginagawa na gusto na ito ang gusto natin gawin para sa Panginoon. Kung minsan, sa ginagawa naman natin, hindi pala iyon ang gusto ni Lord na ginagawa natin para sa Kanya. Amen? Kaya kailangan, siguraduhin po natin, ang mga pinaggagawa natin ay ito rin ang gusto ni Lord na ginagawa natin. Amen? Okay, si Pablo ganun. Sa Filipos chapter 3 verse 13 to 14, Brethren, I
apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? So, yan ang sinasabi ni Paul, no? Not that I have already attained. No. Hindi siya natapos ko na. Parang gano'n, ano? Or, I am already perfected. Tingnan mo yung katabi mo? Perfect na ba? Naman. Hindi pa. Perfect Si na. Pablo nga eh, hindi pa nga siya perfect eh. Dami niya ng achievement eh, no? Kukunin na niya Oo, nun. di ba? Yan ang ano, crown of glory. We are going to perfection. Tama ba? We're going to perfection. Yun, papunta lang. We are going to perfection. Like Paul, sabi niya, oh, dami niya ng achievements dyan. Pero hindi niya hinaharing ganun. Or am already perfected, but I press on. No? So, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. No? Upang maganap ko, no? Yung ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do. No? Ano yung kanyang ginagawa? Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Kinakalimutan yung nakaraan. Yan. So, tapos reaching forward, no, to what lies ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pressing on toward the goal. Amen. Pangalawa, he discovered it. Acts chapter 26, verse 15 to 18. And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you minister and witness both of the things which you have seen and of things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles, to whom I know send you to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that 9. they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Page 24. Okay? So, yung account nito, ito na yung nagte-testify na siya. Di ba? Chapter 26 ng Acts. Ang background niya, Acts chapter 9, verse 16 o 15 to 16. Na, Kay Paul. oo. So, sabi niya, not just only, sabi nga, he desired for it, and then he discovered it. At yung sumunod, he did it. 1 Corinthians 9:24 to 27. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Verse 25. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, no? But we for an imperishable. Yeah. Ganyan yung nakikipaglaban ka, no? Marathon, boxing, di ba? O ngayon, kilala niyo si Alex Ayala? Papanood niyo? Yung tennis ba yun? Tennis yata eh. Tennis. So, hindi magiging ganun kalakas, di ba? Kung walang tinatawag na temperance. No?
temperate in all things. Yung mga manlalaro, nagkakaroon ng temperate in all things to obtain perishable crown. Diba? Or medal. Pero sabi ron, but we, no, tayo mga mananampalataya, dapat maging temperate tayo in all things. No? For imperishable crown. Amen? Yung kanila perishable crown. Therefore, I run, sabi niya, thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection. Amen? Okay, he did it. Matatapos natin. And number 4, he delighted in it. Masaya siya. Masaya ka ba? So, sabi po na Acts 20:24, But none of these things move me, neither come I my life here unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. okay. So, pagka masaya ka, no, hindi ka pwedeng hadlangan. Tama ba? Oo. Pag masaya ka naglilingkod sa Panginoon, kahit na hadlangan ka no? Pero pag hindi ka masaya, konting ulan lang, hindi ka na magtutuloy. Hindi ka naman church. Wala ka nang dahi. Diba? Madulas ang daan, hindi ka na magtutuloy. Diba? Pero pag masaya ka, nagiging priority mo ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, mahalaga yung delighted yung delight. Sabi nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yun. Ito si Pablo Hindi pwedeng mahadlangan Mamamatay na nga siya sa pupuntahan niya Di ba? May babala na nga Huwag ka magpupunta doon. Kasi gagapos ka doon. Meron nag-aabang sa yung tribulation doon. Andun yung mga magpe-persecute sa iyo. Pugutan ka ng ulo doon. Pero sabi ni Paul, but none of these things move me. Nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Amen? So, ayun yun. Merong motor yata nakaharang. Ano mo na? Tignan nga muna, baka may motor na. And number 5, he fulfilled it. 2 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang verse 8. Kanina? Lalabas yung lalamove. Okay. In conclusion, we have a responsibility to those who have gone before to complete our leg of the relay and to effectively pass the baton on to the next generation. Amen? This is our generation. Di ba? So, kailangan po natin maipasa yung baton na ito. Di ba? Para sa mga susunod na tatakbo sa paligsahan. Amen? So, yan po. That's all. Thank you po for your time. Tayo manalangin. Okay, so Sir Renzo, close us in prayer. Let's go.
Kasalanan ni Father, Lord, thank you for this morning, O God. Salamat po, Lord, sa mga nagkaroon na naman ng Panginoon na aming salita, Lord. Sa paggamit ko Panginoon kay Bishop, Lord God, hindi niyo, Lord God, na Joseph po siya, Lord, ng kalakasan ng Panginoon. Marami pa siya, Lord God, na maibahagi